Rick, Hi, good morning Rick. good morning. So, kamusta? Taga din hindi nakapag-vlog ano? Oo, mga ano? 2 weeks ba, ganon? O kasi busy tayo sa mga reporting, no? Kasi merong nag-ano na tayo, nagpa-plan review na tayo, no? Sa upcoming project natin, hotel, no? So, yung nga, ito naman pagbablog, ano lang to, hobby, no? Hobby, tsaka pagka may mga spare times tayo, di ba? Okay, so, may nabasa tayo, Rick, no? Nagtatanong, estudyante, fourth year Civil Engineering College, from USJR, University of San Jose Recoletos. So, shout out, no? Sa taga USJR Cebu. Si Engineer Yuri, no? Oh, Engineer Yuri. Oh, na professor dun sa USJR Cebu. Okay, so ang tanong is ano, regarding sa environmental science subject nila. Medyo parang hindi niya mai-relate, no, sa actual. Sabi ko, hindi. Pag-aralan yung Megi yan kasi meron sa actual niyan. Oh, specifically sa STP or septic. Kasi kung i-relate mo yung tanong niya, Rick, 'di ba ano to, resort to? O itong resort natin, isa to sa pinaka maganda na resort dito sa Cebu, no? Tapos ang tanong doon is saan ba natin tinatapon yung mga solid waste natin? Ika nga yung sa mga CR o toilet. Saan ba natin tinatapon? Tinatapon ba natin sa dagat o saan? So meron tayong tinatawag na septic tank. O tapos yung septic tank ipupunta natin sa STP. Sa sewage treatment plant, no? Lahat ng mga towers dito, no? So punta tayo doon sa beach sa shoreline mamaya, Rick. Baba tayo, punta natin doon para pakita natin na walang imbornal doon, no? Kasi ikaw may-ari ka nito, kahit hindi ito, may-ari ka ng isang beach resort, papayag ka ba, Rick, na merong imbornal sa may dagat mo? Ika nga sa may shoreline? Siyempre hindi, kasi turn off yung mga naka-white sand ka. Naka-white sand. Tapos yung mga turista, merong imbornal, di ba? May pinakakanal, hindi ka papayag doon. Di ba? And ako Rick, nasabi ko, napaka-stricto ng DNR, Rick. Simula nung si General Simato. Actually, kahit wala pa si General Simato, nalala mo yung sa may Boracay na ipina-close ni Tatay Digong, President Digong? Di ba? Lahat yun. Pinano niya talaga. So sa atin, hindi tayo apektado noon kasi wala naman tayong imbornal na nakadirekta dun sa sa dagat. Kasi walang siraulong may-ari ng beach resort na papayag na dudumihan yung pinakadagat niya kasi matuturn off yung mga turista, no? So ito, residential condominium to. Kada isang towers o isang building may kanya-kanyang septic tank. Take note, septic tank. Tapos may centralized kami na STP. Doon tinitreat yung effluent, meaning yung pinaka-liquid na lang, wala nang solid yun, halos. Pinapump natin, may tinatawag tayong lifting station, pinapump natin yon. Tapos, doon nilalagay sa septic tank. Sa STP. Okay? So, bababain natin punta tayo doon sa beach resort doon, tingnan natin, i-verify natin para maniwala yung mga viewers natin. Tapos, pakita natin yung septic tank natin sa tower na yan, Tower E. Hindi pa tapos, kakabuhos pa lang natin ng bottom slab. Siguro 3 days ago, binuhusan natin yon. So, at least mapakita natin. Tapos, diretso tayo doon sa may ginagawang garden, di ba? Garden yon /STP. Kasi gusto natin tong community natin. Ito, 8 hektarya to eh. This is a 8-hectare community. Seaside living community, mga 8 hektarya to.
as much as possible, gusto nating maging green or ika nga eco, no? Pinaka nature talaga, no? As much as possible. Kaya eco-friendly tayo dito. Okay, so babae natin, Rick. Punta tayo doon sa shoreline, ha? So, ito na yung shoreline natin, ano? So, check natin, no? Diba? Diba ang ganda? White sand. Diba? Wala kang makakita mga imbornal dyan. Imposible. Diba? Mawawalan ka ng customer yan pag ganyan. So, number one, hindi allowed ng DNR yan na yung mga mayroong imbornal na public sewer na nakalagay dyan. At kung ikaw rin ang may-ari nitong beach resort, o kahit anong beach resort, hindi ka papayag na mayroong imbornal dyan. May mga plastic, may mga, di ba? Oh. Usually, nakikita natin rin yung sa mga pier. O sa mga pier, yung mga public places lang. Pero sa mga, ito, shoreline is a public place. Pero sabihin yung, walang mga resort doon, meron doon. Tsaka sa mga ilog. Etong isla ng Lapu-Lapu, halos wala tayong nakitang ilog, Rick, no? Doon sa may Cordoba, meron doon. Pero so far wala akong nakitang ilog dito sa Kaya ang pinakamalaking challenge pagka nasa isla kasi halos pantay lang ang elevation. So paano ka gagawa ng sloping doon? So mahirap. So kailangan mo gumawa ng holding pond. Ika nga parang catch basin na malaki, no? Para sa baha, yun, yung flood control, di ba? Tara, punta tayo sa kabila, i-check natin. Ganda. Tapos, ito yung helipad. Nandito yung floating jetty na helipad. Pag may mga turista, may si Big Boss, dyan nag-landing, di ba? Pag nag-helicopter siya. Tapos yung mga, iba't iba, may mga turista din na ginagamit yan. Tara, punta tayo dito sa kabila. Oh, meron bang imbornal dyan? Napaka-imposible naman. Oh, yan White sand, Oh, wala kang makikita. At hindi papayag ng may-ari niyan. Okay. Tsaka hindi rin kailangan hindi rin papayag yung DNR. 'Di ba? May tawag yan? Nagpa-paraglide. Okay. Sige, punta tayo doon sa may STP natin, Rick. Nakita na natin, so na-verify na natin na wala talagang imbornal. Okay. Yung kabilang beach resort, hindi na sa amin yan sa ibang beach resort na yan. Tapos yung island doon, yung isla doon, part pa rin ng Cebu, part pa rin ng Lapu-Lapu City yan, Olango. Olango. Olango Island. Okay, tapos hindi ko na lang puputulin, papakita ko yung yung project namin, yung tower. Lakad lang tayo. Pagka stress kami sa trabaho, dito lang kami pumupunta. Nagpapahangin. Allowed naman kami kasi empleyado kami rito. Although ito sister company namin to. Kami nasa construction team kami. So sister company namin. Itong Tambuli Beach Resort and Spa. Kami naman nasa condominium, nasa construction team kami. Masasabi natin na itong Tambuli ang mother company namin. Tapos daughter company na yung yung sa construction team. Yun, nandun makikita. Pa to? Ongoing pang improvement nito. Ongoing pa. Kasi kailangan mo makipag-compete sa iba eh. So hindi kami humihinto. So kung may makikita magandang idea, nire-revise for improvement, para sa kagaganda. Yan Diba? Ang sarap magtampisaw, diba? Okay, tapos yun yung mga tower namin. Yung dyan, Tower A tsaka B, medyo mababa lang, 8th floor lang yata yan. Sa likod nun, yun yung 16, tapos sa kabila 20. Para hindi matakpan naman, 'di ba? Sa kabilang building hindi matatakpan ng nasa front side. Okay, Rix. Sige, tara punta tayo sa may STP natin. Sige. Okay, may nagbubuhos dito, Rick. Ito na tawag na direct pouring, no? Direct pouring 'yan.
Slump 4 yan, basta ganyan, no? Slump 4, usually slump 4, basta direct pouring. Tapos may nag-i-screed. Okay, shout out kay Engineer Rio, no? Engineer Rio Masong. Okay, sa AA Masong Construction. Okay, sige. Rick, okay, pakita natin sa kanila yung septic tank natin. Okay, timing na nandito sa building. Kakabuhos pa lang nito mga 3 days ago, no? 3 days ago, binuhusan natin yung tatawag na bottom slab. Tapos merong konting wall, tawag dyan starter wall or kicker. Yung iba, tinatawag nila kicker. Yung iba rin, ang tawag nila starter wall. Oo nga naman, dahil start siya, pinaka parang starter wall siya, no? Ang purpose noon para to prevent no na mag-seepage yung galing sa pinakakanto niya. So yung pinaka construction na practice, isa sa mga construction na practices natin. Good construction na practice. Okay, so ito yung tinatawag natin na 1, 2, 3, 4 chamber. 4 chamber septic tank, tapos 2 chamber ng grease tank. Grease, no? Yung pinaka-sebo. Okay, so merong tinatawag na 1 chamber, 2 chambers, 3 chamber. Ito 4 to. So mas maganda, mas better yung effluent niya. 'Di ba? Yun doon sa yung pinakaunang chamber, yun ang pinaka-grabing solid niya. O pangalawa hanggang yung sa pang-apat, ano na lang yun, halos puro na lang liquid, no? Halos puro liquid na lang. Kasi ito naman, mga sa sebo. Although meron tayong tinatawag na individual, kada rooms dito, meron tinatawag na grease trap. Stainless ang gamit namin dito, grease trap. Bago i-dispose sa pinaka downspout niya. Para pagbagsak dito, konti na lang yung sebo niya. Okay? Sige, punta natin, Rick. Tara, punta natin yung, teka lang yung STP tsaka septic. Rick, may, kasi, yung minsan, nai-interchange nila, Rick, nababaliktad nila. Yung septic tsaka yung STP, hindi magkaiba yun, magkaiba. Septic, iba sa treatment. So dito hindi pa tinitreat. Although ini-screen, meron para lang siyang ini-screen lang, no? Sinasala lang ng konti ng kada chambers. Pero hindi siya tinitreat. Yun ang pinagkaiba, no? Okay, so septic to, tapos nandun sa kabilang block ang pinaka-centralized STP natin. Tara, punta natin, Rick, ha? Sige. Okay, Rick, so andito na tayo ngayon sa STP natin, sewage treatment plant natin. So yung kanina kung saan natin tinitreat yung mga sewer natin, yung mga dumi, no? Galing sa septic tank natin. So andito tayo ngayon. Medyo malaki. Ito yung STP natin. Oh, STP. Meron tayong aerator or yung pump. Kagaya rin to sa aerator yung nakikita natin sa mga fish pond. Oh, anything, no? Actually blower lang yan, blower. Merong hangin niya, no, para ma-mix yung tubig sa hangin. Ika nga para sa aerobic, no? Aerobic meaning air, no? Alright, so ito 'yon. Dalawang tangke, no? Tapos ifi-filter dito, merong filter. Ito wala to, Rick, hindi to ginagamit. Dito ginagamit, tapos meron dito. Pagtapos ng sa may aerator, pupunta dito 'yan. Pupunta dito, babalik doon. Tapos doon sa may SBR na. Sequential batch reactor sa SBR. Tapos, yun na. Pwede nang gamitin sa pagka yung effluent niya is treated na, pwede nang gamitin pandilig, no? Pangdilig ng mga halaman sa garden, Yun naman talaga purpose ng STP, para ma-recycle. Tapos meron kaming RO doon, reverse osmosis plant doon sa kabila. Tapos dito, yung mga effluent na treated na nandoon sa may pond, sa holding pond doon. Kasi yung talagang pinaka-challenge pagka Rick, yung Mactan, Rick, Lapu-Lapu, masasabi nating isla, no? Pag sinabing isla, almost pantay lang lahat, yung pinaka-challenge. So hindi kagaya nung kung nasa bundok ka, meron siyang gravity. So walang issue sa mga ganito. Walang issue. Okay, so merong STP,
Yung nga, ipagkakasabi ko kanina, gusto natin maging ano talaga dito, Rick, nature talaga, no? Kaya naglagay ng pinaka parang garden dito, no? May garden. Okay, may mga garden, may mga sibuyas, may mga pechay. Ito, hydroponic to, Rick. Hydroponic meaning tanim na yung wala ginagamitan ng tubig. Tapos sa may holding pond natin, kasi pagka umulan, yung mga pagka umulan, Rick, ito isa rin to, mga run off ng tubig. So may ano dito, meron tong ano, meron tong mga isda, di ba? Yeah, May mga isda to, may tilapia, may gurami. Alam ko merong hito rin dito eh. No, hanggang dun yan. No, hanggang dun yan. ang laki, ang laki. Oh, malalaki. So, okay. Ito, may mga pechay. Mga pechay. Merong, dinidevelop pa lang to. May mga bell pepper, may eggplant. Oh. Good work, no? Shout out kay nila, no? Kay nila Jimboy, no? Grupo ni, team ni Jimboy, no? May okra. Aganda, oh. So, pwede na magano dito. Oh, may mga herbal plant pa, oh. Welcome, Tambuli Organic Garden, no? Oh, welcome to Tambuli Organic Garden. Hindi pa lang tapos, sinisimulan pa lang nila. Arugula, red hot chili, siling labuyo, sikwa. Yan. Dami. Oh, tingnan nyo. Oh, garden talaga, upo, garden talaga, tapos yung STP doon. Tapos i-recycle yung, ititreat yung tubig, yung galing doon, oh, yung sa mga tower na yon, lahat ng tower dyan, may tinatawag na lift station. Yung lift station na may pump yun, papump dito yung yung effluent, meaning yung tubig na. Tapos yung mga solid naman, isa-siphon yun. Siphon meaning, yung sa may septic, yung nagpa-pump, nagsasak ng tawag niyan. Yung sa mga Poso Negro na sinisip-sip yung mga solid doon, ganun. Siphon ang tawag, no? Alright, so yun lang yun regarding sa yung may nagtanong kung saan daw natin tinatapon yung mga solid waste, mga sa septic, no? Okay, so pagka na fully developed na to, iba-vlog din natin. Tsaka bili tayo ng pang-bingwit, Rick. Nagbingwit tayo rito. Ngayon hindi pa masyado kasi nagsisimula pa lang sila, dinidevelop nila. Ha? Sige, Rick, approve, Rick.